Assalamualaikum. Welcome back po sa ating channel. Ang problem natin for today ay isang passboard problem na mula sa Hydraulics and Geotechnical Engineering. A water filled to a depth of 400 millimeters is inside the elevator. Compute the pressure at the bottom of the container when the elevator accelerates upward at 2 meter per second square. Okay, so ito ang ating elevator. And ang elevator na ito ay meron itong laman. Ang laman niya ay container na may laman na tubig. So ang height nitong water is 400 millimeters. And ang pinapahanap sa ating ay yung pressure at the bottom nitong container. And yung elevator natin is moving upward. So nag-accelerate ito pataas at 2 meter per second square. Okay, so before tayo mag-start, convert muna natin itong 400 millimeters into meter. And ito ang ating conversion. Okay. Yan. Ang ating elevator ay umakyat. So, nag-move siya and nag-accelerate pataas. So, kung may acceleration upward, then magkakaroon ito ng reverse effective force na downward. So, ang reverse effective force, ito yung force na i-oppose niya yung motion. So, kung ang motion is upward, ang direction naman ng reverse effective force is downward. Kung ang motion natin is downward, ang reverse effective force natin is upward. Okay. So, itong container natin ay may laman na tubig. So, meron itong weight ng tubig. And after that, meron itong force dito sa ibaba. Ito yung magre-react and mag-o-oppose dito sa dalawang forces na ito. And ito lang yung mga forces na involved. Ito lang tatlo. And pwede na tayo mag-summation of forces vertical. Sign convention natin is upward is positive. Start tayo dito sa force. Force natin is upward, so positive. And then ang reverse effective force ay pababa, so negative. And ang weight ng ating water is pababa, so negative. And this is equal to 0. Ang force natin, ang formula ng ating force dito ay pressure times the area, cross-sectional area. Ang area dito ay yung area dito sa bottom ng container. Ang container natin dito, yung cross-sectional area niya ay circle. So, circle ito. Area ito ng circle. And ang formula naman ng ating reverse effective force is mass times the acceleration. Ang mass na tinutukoy dito ay yung mass ng water. And ang mass ng water, pwede natin yan i-convert in terms of weight and acceleration due to gravity. So, ito yung formula ng weight and dito natin kukunin yung mass ng water. So, i-rearrange natin ito. Yan. And ito na yung gagamitin natin na equation ng ating mass ng water. And pagdating naman dito sa weight ng water, pwede rin natin ito ma-breakdown. Ito ay magiging unit weight ng water times the volume ng water. Ang volume ng ating water is itong area times the height ng water. Ang area dito ay yung cross-sectional area ng ating container dito sa bottom, which is circle. Okay, so itong dalawa, pwede natin yan ilipat dito sa kabila. Yan, and then
itong area, pwede yan sila makancel. So, tatanggalin natin yan. Yan. And then, itong unit weight ng water times the height ng water, pwede natin yan ilabas. Bali, algebra yung ginagamit po natin dito. So, ilalabas natin yan. So, magiging ganito na. So, parang familiar, di ba? And since addition ito, pwede natin ito i-interchange. Yan. So, ito na yung palagi natin nakikita sa mga reference book. Bali, itong formula na to ay na-derive mula dito sa summation of forces vertical na ang involved ng mga forces ay ito. So, kung mapapansin din natin dito, plus yung lumabas. Dahil yung motion nito is moving upward. Kung ang motion natin is moving downward, then magiging minus ito. Okay. Pwede na tayo mag-proceed sa ating solusyon. Pressure at the bottom yung hinahanap and ang formula na gagamitin natin ay yung na-derive natin kanina. Ito. And ito naman yung unit weight ng water na 9.81 kN per cubic meter and ito naman yung acceleration due to gravity na 9.81 meter per second square. Okay. Okay, ang pressure at the bottom natin is 4.72 kilonewton per square meter. And itong 1 kilonewton per square meter is equivalent yan sa 1 kilopascal. Yan. And ito na ang ating final answer. Okay, problem solved mga tol and see you again sa ating next problem. Inshallah. Assalamualaikum.